Matapos maabot ni Goku ang walang hanggang anyo ng Ultra Instinct, nakaramdam ng matinding pagmamalaki ang kanyang lolo para sa kanyang apo. Gayunpaman, hindi niya nakamit ang tagumpay na ito ng walang kapalit. Isinakripisyo ng lolo ang kanyang buhay upang iligtas si Goku mula sa nakamamatay na pagkapagod, kaya naiwan sa balikat ng kanyang apo ang bigat ng kinabukasan. Samantala, nag-alab ang selos sa puso ni Vegeta na nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng kalamangan ni Goku. Sa isang sandali ng kahinaan, nagpasya si Vegeta na humanap ng paraan upang malampasan si Goku sa anumang halaga, kahit mga hulugan pa ito ng pakikipag-alyansa sa dati niyang kaaway, si Frieza. Pero malalampasan kaya ni Vegeta si Goku? At ano kaya ang magiging kahihinatnan ng kanyang pakikipag-alyansa kay Frieza? Maaari kayang humantong ang mapaminsalang alyansang ito sa isang bagong labanan na magbabanta sa buong sansinukob. Sagutin natin ang mga tanong na ito. Pero bago iyon, mag-like kayo, huwag kalimutang mag-subscribe, at simulan na natin. Sa Earth, mag-isang nakaupo si Goku, pinag-iisipan ang mapayapang kalikasan sa kanyang paligid. Sa kabila ng tila katahimikan, abala ang kanyang isipan sa mga sinabi ng kanyang anak tungkol sa yumaong lolo, na nagsabing may mga lihim na hindi pa natutuklasan sa kwento ni Goku, at iyon ang susi sa mga bago at nakakatakot na pagbabago. Habang iniisip ang mga salitang iyon, hindi maiwasan ni Goku na alalahanin ang kanyang karanasan sa dati niyang pagbabago, ang nagbigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan, salamat sa buwan ng palasyo ni Zeno. Ngunit nagdulot din ito ng matinding pinsala sa kanya. Noong panahong iyon, naramdaman niyang hindi pa lubos na kayang kontrolin ng kanyang katawan at isipan ang kapangyarihang iyon. Natatakot siyang maranasan itong muli sa palasyo ni Zeno. Naisip niya, paano maaaring magdulot ng ganitong kalaking pinsala ang isang pagbabagong may ganito kalaking kapangyarihan. Ngunit napakahirap hanapan ng sagot nito. Biglang naramdaman ni Goku ang isang malakas at pamilyar na enerhiyang papalapit sa kanya. Dahan-dahang umangat sa hangin ang damo at may mahinang liwanag na lumitaw mula sa malayo bago lumitaw si Vados sa kanyang harapan. Sa kanyang kalmadong ngiti, tumayo siya sa harap ni Goku na parabang alam na alam niya kung ano ang nasa isip nito. Sabi ni Vados na may banayad ng ngiti, "Goku, masaya akong makita kang nandito sa mapayapang lugar na ito. Iniisip kita nitong mga nakaraang araw. Mukhang may mga kapanapanabik na bagay na naghihintay sa iyo." Nagulat si Goku sa biglaang pagdating ni Vados at lalo siyang naging interesado nang marinig ang misteryosong tono nito. Gulat na tanong ni Goku, "Vados, ano ang nagdala sa iyo rito? May nangyayari ba?" Mabait na ngumiti si Vados at sumagot, "Ang mga kapangyarihang nakatago sa loob mo ay higit pa sa kayang unawain ng isang ordinaryong isipan. Pero may iba pa akong sasabihin sa iyo. Ipinapakiusap ni Zeno na makipagkita ka sa kanya kaagad. Hindi ko pa maibubunyag ang lahat ng detalye ngayon, pero ang masasabi ko, higit pa ito sa mga pagbabago, may kinalaman ito mismo sa kapalaran." Huminga ng malalim si Goku, pilit na inuunawa ang lahat ng impormasyong iyon. Maingat siyang nagtanong, "Kapalaran, ano ang ibig mong sabihin?" Sumagot si Vados na may misteryosong ngiti, "Magiging mas malinaw ang lahat kapag nakaharap mo si Zeno. Pero tandaan mo, Goku, hindi lang ito tungkol sa kapangyarihang makukuha mo, kundi sa responsibilidad na kaakibat nito. Panahon na para matuklasan mo kung sino ka talaga." Nakaramdam si Goku ng halong pananabik at kaba. Alam niyang ang pakikipagkita kay Zeno ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, may malaking bagay na malapit nang mangyari. Buong determinasyong sinabi ni Goku, "Sasama ako sa iyo, Vados. Mukhang marami akong kailangang malaman." Pagdating sa Grand Palace, nakaramdam si Goku ng bahagyang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang kakaiba ang lugar na ito sa lahat ng iba pa, at ang pakikipagkita kay Zeno at sa Grand Priest ay hindi ordinaryong pangyayari. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng palasyo, at naramdaman ni Goku ang napakalakas na enerhiyang pumupuno sa buong lugar, nagmumula sa presensya ni Zeno at ng Grand Priest na naghihintay sa kanya. Sabi ni Zeno sa magiliw na tono habang nakangiting parang bata, "Kumusta, Goku? Masaya akong makita kang muli." Lumapit ang Grand Priest at kalmadong bumati sa kanya, "Maligayang pagdating, Goku. Kanina pa namin hinihintay ang pagdating mo." Sinubukan ni Goku na manatiling kalmado at sumagot, "Kumusta, Zeno?" "Priest," sinabi ni Vados na may mahalagang nangyayari. "Ano ang nangyayari?" Bahagyang humiti ang Grand Priest at sinabi, "Kami ang nagpadala kay Vados para dalhin ka rito, at humanga rin siya sa mga nagawa mo nitong mga nakaraang araw. Sa totoo lang, interesado si Vados na makita kung ano ang susunod mong gagawin." Napataas ang kilay ni Goku sa gulat, pero binaliwala niya ang mga detalyeng iyon. Wala siyang oras para isipin ang paghanga ni Vados. Ang gusto niyang malaman ay ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinatawag.
Mariing nagtanong si Goku, naiintindihan ko, pero bakit ako narito? Ano ang kailangan kong malaman? Ngumiti ang Grand Priest, saka iwinasiwas ang kamay niya sa hangin, na itinuro ang kahangahangang sandaling naranasan ni Goku ang dati niyang pagbabago, nang maramdaman niyang nalampasan na niya ang lahat ng kanyang limitasyon. Naaalala mo ba ang araw na iyon, Goku? Ang araw na sinubukan mong maabot ang sukdulang pagbabago ng pinakawalan ang kapangyarihan mo ng walang limitasyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Goku nang maalala niya ang sandaling iyon. Tama, naaalala ko. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam pero muntik na akong bumagsak. Napakalaki ng kapangyarihan kaya naramdaman kong hindi ito kayang tiisin ng katawan ko. Humakbang muli pasulong ang Priest, nagsasalita sa kalmado ngunit malalim na makahulugang tinig. Hindi kumpleto ang pagbabagong iyon, Goku. Nakaramdam si Goku ng bigat sa kanyang kalooban. Iminumungkahi ba ng Priest na subukan niya itong muli? Kailangan ba niyang bumalik sa nakakatakot na kapangyarihang iyon? Kinakabahang sinabi ni Goku, iminumungkahi mo bang subukan ko ulit iyon? Sa tingin ko, hindi ko kayang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Ngunit umiling ang Grand Priest bilang pagtanggi at sinabi, hindi sa paraan ng pagsubok mo rito noon. Napakasimple ng dahilan kung bakit nabigo ang pagbabagong iyon, ngunit napakahalaga nito. Pinakawalan mo ang walang limitasyong kapangyarihan, pero wala kang tamang pag-iisip para mapigil ito. Sinubukan ni Goku na unawain ang ibig sabihin ng mga salita ng Priest at nagtanong, isipan, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot ang Priest na may matalinong ngiti, may kapintasan ang instinct na ginamit mo noong pagbabagong iyon. Sinubukan mong pakawalan ang walang hanggang kapangyarihan, pero hindi pa sapat ang pag-unlad ng iyong isipan para kontrolin ito. Inubos mo ang iyong katawan at isipan sa walang saysay na pagtatangkang mabuhay laban sa napakalakas na puwersang iyon. Naramdaman ni Goku na tama ang Priest. Punang kapangyarihan ang sandaling iyon, pero mas para iyong walang kontrol na kaguluhan. Mahinang nagtanong siya, kung ganoon, ano ang solusyon? Paano ko makakamit ang balanse? Kalmadong sinabi ng Grand Priest, kailangan mong paunlarin ang iyong isipan upang makasabay ito sa kapangyarihang iyon. Ang tunay na katangian ng pagbabagong ito ay hindi lamang nakasalalay sa pisikal na lakas o pambihirang enerhiya, kundi sa isang isiping kayang unawain at pamahalaan ang kapangyarihang iyon. Ang buntot mo, na matagal mo nang hindi pinapansin, ang maihawak ng susi sa balansing ito. Panahon na para tuklasin ang potensya nito. Tumingin si Zeno kay Goku ng may inosenteng tingin, pero may sinabi siyang seryoso, Goku, nagtitiwala kami sa iyo. Napakahalaga ng hakbang na ito at kailangan mong maging handa. Huminga ng malalim si Goku na pagtatantong binago ng pagkikitang ito ang lahat. Naunawaan na niya ngayon na ang kapangyarihan ay hindi lamang pisikal na bagay, kundi isang hamon din para sa isipan at espiritu. Ang susunod niyang paglalakbay tungo sa pagkamit ng balanse ang magiging susi sa kanyang bagong realidad. Sa wakas, sinabi ni Goku, handa na ako. Magsimula na tayo. Nagsimulang mag-isip ang Grand Priest ng tamang paraan upang sanayin si Goku. Alam niyang nangangailangan ang bagong pagbabagong ito ng ibang pamamaraan, kaya nagpasya siyang subukin ang determinasyon ni Goku sa mga hindi pangkaraniwang paraan. Kalmadong sinabi ng Priest, Goku, maaaring mukhang inilalagay kita sa isang mahirap na sitwasyon, pero bahagi ng pagsasanay mo ang gagawin ko. Kailangan mong matutong tiisin ang paghihirap dahil pinapahusay nito ang katatagan ng iyong mga pagbabago. Tumingin si Goku sa Priest ng may pagtataka, ano ang ibig mong sabihin sa paghihirap? Sa tingin mo ba, makakatulong ang pagpapahirap? Ngumiti ang Priest at sumagot, hindi pagpapahirap kundi isang hamon. Habang tumitindi ang paghihirap, lalo ring tumitibay ang katatagan ng iyong mga pagbabago. Isa itong paraan ng paghubog na magdadala sa iyo sa tunay na kapangyarihan. Habang naghahanda sa mangyayari, nakaramdam si Goku ng halong tensyon at kaba. Pero hindi nagtagal ang Priest, bigla siyang nagpakawala ng napakalaking enerhiya patungo kay Goku, dahilan para bahagya itong umatras. Sumigaw si Goku, bakit mo ginagawa ito? Seryosong sinabi ng Priest, dahil kailangan mong harapin ang mga pagsubok para matutunan mong muling bumangon. Kailangan mong maging handa sa anumang darating. Umikot si Goku, sinusubukang mabawi ang kanyang balanse habang nakakaramdam ng bahagyang sakit. Kung ganoon, sige, matututo ako mula sa karanasang ito. Matapos ang ilang pagsubok, nagsimulang maging matatag ang kapangyarihan ni Goku, pero hindi pa doon tumigil ang Priest. Dagdag niya, mag-focus ka sa pagpapaunlad ng iyong isipan, Goku. Makakatulong ito upang makamit mo ang isang mas elegante at maayos na pagbabago, hindi tulad noon kung saan nakahadlang sa kilos mo ang mahaba mong buhok. Bahagyang nagulat si Goku. Isang eleganteng pagbabago, ano ang ibig mong sabihin doon? Ngumiti ang Priest, ang susunod na pagbabago ay makikilala bilang Golden Instinct.
Isa itong mas balansing anyo na magbibigay sa iyo ng napakalaking kapangyarihan nang hindi naaapektuhan ang bilis at liksi mo. Pero kailangan mo ng oras at konsentrasyon para makamit ito. Buong determinasyong nagtanong si Goku, kung ganoon, ano ang kailangan kong gawin para makamit ang pagbabagong ito? Sabi ng Priest, kailangan mong magnilay tungkol sa iyong sarili at pagbutihin ang kakayahan mong sumipsip ng kapangyarihan. Ang paghihirap na tinitiis mo ngayon ang magiging pundasyon ng bago mong pagbabago. Nagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa matapos ang araw, habang tinitiis at nilalampasan ni Goku ang mga hamong kinakaharap niya. Pagod ang kanyang katawan, pero napagtanto niyang bawat sandali ng sakit ay tumutulong sa pagbuo ng mga bagong lakas sa kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, unti-unting humina ang mga enerhiya sa paligid ng palasyo, at nagsimulang makaramdam si Goku ng kakaiba sa loob niya. May mga palatandaang papalapit na siya sa pag-unawa sa bago niyang balanse. Sabi ni Goku habang malalim na humihinga, handa na ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang Golden Instinct. Habang sinasanay ni Goku ang sarili sa bagong paraan ng pagsasanay, pinag-isipan naman ng Grand Priest ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Ngayong alam niyang mas lumakas na si Goku, napagtanto niyang may mga kaaway na maaaring magtangkang patayin siya. Nagpasya siyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang protektahan si Goku. Nag-isip na sinabi ng Priest, Goku, may mungkahi ako. Dahil mas lumakas ka na, tumataas na rin ang mga panganib sa pananatili mo rito. Mas mabuti sigurong ipadala kita sa isang ligtas na lugar kung saan maaari kang magsanay ng walang pangamba. Nagtatakang tumingin sa kanya si Goku, saan ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang Priest at sinabi, sa tingin ko, ang Universe 10 ang pinakamainam na pagpipilian. Doon, maaari kang magsanay sa ilalim ng paggabay ng anak kong babae na nagtataglay ng mga kakaibang kakayahan. Matutulungan kanyang paunlarin ang iyong isipan at katawan sa isang ligtas na kapaligiran. Nakaramdam si Goku ng kapanatagan sa ideyang lumipat sa Universe 10. Kung magiging ligtas ako roon, masaya akong pumunta. Paano ako makakarating doon? Ipinaliwanag ng Priest, ibibigay ko sa iyo ang mga kinakailangang tagubilin sa paglalakbay. Sa Universe 10, makakahanap ka ng maraming pagkakataon para sanayin ang iyong sarili, malayo sa mga kaaway na maaaring humahabol sa iyo. Masiglang sumang-ayon si Goku, magandang ideya yan. Maghahanda na ako para umalis. Matapos ihanda ng Priest ang mga tagubilin, nagpaalam siya kay Goku at hinikayat itong mag-focus sa bago niyang pagsasanay. Umalis si Goku sa palasyo patungo sa Universe 10, kung saan naghihintay sa kanya ang kinabukasang puno ng mga hamon at pagkakataon. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang sarili sa isang mundong puno ng enerhiya at sigla. Matingkad ang mga kulay at kahanga-hanga ang tanawin. Hindi nagtagal, nakilala niya ang anak ng Priest na bumati sa kanya ng may ngiti. Sinabi niya, maligayang pagdating, Goku. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Tutulungan kita sa paglalakbay mo rito. Ngumiting sumagot si Goku, salamat. Nasasabi ka kong simulan ang bago kong pagsasanay. Tumungo silang dalawa sa lugar ng pagsasanay, kung saan nagsimulang pag-isipan ni Goku ang mga hakbang na kailangan para makamit ang Golden Instinct. Sa bawat hamon, napagtanto niyang nagsimula na siya sa isang bagong paglalakbay tungo sa kapangyarihang matagal na niyang pinapangarap. Sa ibang bahagi ng Sansinukob, pinag-iisipan ni Vegeta ang kasalukuyang sitwasyon, habang lalo siyang nilalamon ng inggit kay Goku na mas lumakas na kaysa sa kanya. Mayabang na sinabi ni Vegeta, napakalaki na ng kapangyarihang nakuha ni Goku at ngayon ay nasa Universe 10 na siya. Kailangan kong humanap ng paraan para makapaghiganti sa kanya. Si Frieza, na nakatayo sa tabi niya sa isang madilim na lugar, ay sumagot na may kahina-hinalang ngiti, iniisip mo bang makipag-alyansa sa akin? Pareho tayo ng mga layunin. Si Goku ang pangunahing target natin, at ang gantimpala niya ay magiging napakalaking kapangyarihan. Sandaling nag-isip si Vegeta, saka sinabi, eksakto. Hindi ko hahayaang malampasan niya ako. Kung seryoso ka sa alyansang ito, kailangan ko ng isang matalinong plano. Ngumiti si Frieza, may ideya ako. Atakihin natin ang Universe 10. Lilikha tayo ng kaguluhan doon na mag-aalala kay Goku para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Kung abala siya sa pagtatanggol sa kanila, hindi siya makakapag-focus sa kanyang pagsasanay. Nag-isip si Vegeta ng isa pang plano. Paano kung gamitin ko ang pamamaraan ng paglalakbay sa pagitan ng mga universo? Maaari akong pumunta roon bilang isang ordinaryong mandirigmang naghahanap ng kapangyarihan habang nananatili ka sa mga anino. Sumagot si Frieza, pero paano ka lalapit kay Goku nang hindi kanya matutuklasan? Kumpiyansang sinabi ni Vegeta, paniwalain ko silang isa lang akong bagong trainee. Babantayan kong mabuti si Goku at hihintayin ang perpektong pagkakataong umatake. Kapag naramdaman kong mahina siya, saka ako atake.
Tumango si Frieza bilang pagsang-ayon. Kung maitatago mo ang iyong pagkakakilanlan, wala tayong magiging problema. Magtutulungan tayo at kapag dumating ang tamang oras, bibigyan natin siya ng matinding dago. Umiti si Vegeta, simulan na natin ang alyansang ito, sa pagkakataong ito, hindi ko siya hahayaang manalo. Nabuo ang isang hindi inaasahang alyansa sa pagitan ni Vegeta at Frieza, kasama ang kanilang mga planong paghihiganti. Habang nagsasanay si Goku sa Universe 10, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya masusulit ang oras niya roon. Naisip niya, paano kung makakamit ang Golden Instinct? Sa sandaling iyon, pumasok ang anak ng Priest na nakangiti, Goku, mukhang marami kang iniisip, bakit hindi mo gamitin ang Time Chamber? Magiging magandang pagkakataon ito para maibsan ang mga alalahanin at makapagsanay ng mabuti. Nagliwanag ang mga mata ni Goku sa ideya ng Time Chamber. Tama! Kung magagamit ko ang silid, mas mapapabilis ko ang pag-unlad ng aking kapangyarihan. Dagdag ng anak ng Priest, maaari kitang samahan habang nagsasanay ka. Bibisitahin kita isang beses bawat buwan na nangangahulugang malaki ang magiging pag-unlad mo. Masiglang umiti si Goku. Sa tingin ko, iyon mismo ang kailangan ko. Papasok ako sa Time Chamber at lalampasan ko ang lahat ng aking limitasyon. Pagsisikapan kong makamit ang Golden Instinct. Matapos pag-usapan ang mga detalye, nagpasya si Goku na maghanda para pumasok sa Time Chamber dahil naniniwala siyang ito ang daan upang makamit ang kapangyarihang hinahanap niya. Buong determinasyon siyang naghanda at sa bawat hakbang, inihahanda niya ang sarili para harapin ang mga bagong hamon. Matapos magpasya na pumasok sa Time Chamber, sinimula ni Goku ang kanyang matinding pagsasanay. Binibisita siya ng anak ng Priest isang beses bawat buwan na katumbas ng isang buong taon sa loob ng silid sa bawat pagbisita. Hinihikayat niya si Goku at tinutulungan itong pagbutihin ang kanyang mga kasanayan at teknik sa pakikipaglaban. Habang lumilipas ang mga buwan, walang tigil na nagsanay si Goku. Sinusubok ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan at nakakakuha ng mga bagong karanasan. Pero kung minsan, habang nagsasanay, napapadpad ang kanyang mga iniisip kay Vegeta. Naisip ni Goku, kumusta na kaya si Vegeta? Hindi ko na siya nakita mula noong huli naming laban. Nagsasanay din kaya siya? Mas lumakas na kaya siya? Nanatili sa kanyang isipan ang mga tanong na ito, pero sinubukan niyang manatiling nakapokus sa kanyang layunin. Alam niyang kailangan niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon upang makamit ang Golden Instinct. Gayunpaman, minsan ay naapektuhan siya ng pag-aalala niya kay Vegeta, pero determinado siyang huwag itong hayaang makaapekto sa kanyang pagsasanay. Patuloy siyang sinuportahan ng anak ng Priest, tinutulungan siyang manatiling determinado. Sa bawat buwang lumilipas, nararamdaman ni Goku na papalapit na siya sa pagkamit ng kanyang sukdulang kapangyarihan, pero patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng pag-aalala sa mga nangyayari sa labas. Habang nagsasanay si Goku sa Time Chamber, pumasok sina Vegeta at Frieza sa Universe 10 na nagkukunwaring mga ordinaryong mandirigma. Naglibot sila sa universo, nagpapanggap na naroon sila para magsanay at tuklasin ang ligtas na lugar na ito. Nang mapansin ng God of Destruction at ng anak ng Priest ang kanilang pagdating, nakaramdam ng pagkabalisa ang anak ng Priest. Mukhang may mali sa kanila, bulong niya. Kailangan kong mag-ingat. Nangako ako sa aking ama na poprotektahan ko si Goku. Maingat silang tiningnan ng God of Destruction, saka sinabi, bakit kayo pumunta rito? Talaga bang narito kayo para magsanay, o may iba pa kayong itinatago? Malamig nang umiti si Vegeta at sinabi, mga humahanga lang kami sa kapayapaan ng unibersong ito. Ang pananatili ninyo rito ay parang nagpapakita na masyado kayong kampante. Bahagyang dagdag ni Frieza, tama, naghahanap kami ng mga bagong hamon. Narinig kong may isang malakas na mandirigma rito, tama ba? Nakaramdam ng hindi magandang bagay ang God of Destruction sa kanilang mga salita. Sino ang mandirigmang ito? At ano ang alam ninyo tungkol sa kanya? Napangiti si Vegeta sa kanyang kalooban, pero malamig na sumagot, hindi namin gaanong kilala. Pero narito kami para matuto. Hindi mapalagay ang anak ng Priest at nagtanong, bakit hindi ninyo sinabi kung sino kayo? Hindi namin gusto ang mga estranghero rito. Mayabang nang umisi si Frieza, mga estranghero, mga bisita lang kami, hindi na kailangang mag-alala. Pero may mga hinala ang God of Destruction, kung mga bisita kayo, mas mabuting umalis kayo rito ng mapayapa, ayaw namin ng gulo. Bigla at hindi inaasahan, nagpakawala si Frieza ng malakas na atake patungo sa God of Destruction. Akala ninyo madali ninyo kaming mapapaalis? Galit na sinabi ng anak ng Priest, ano ang ginagawa ninyo? Nagpapanggap lang pala kayong mabuti. Mapanuksong sumagot si Vegeta, hindi namin hahayaang hadlangan ninyo ang aming mga plano, narito kami para ipakita ang aming kapangyarihan.
Naisip ng anak ng Priest na maaaring si Vegeta mismo iyon, pero wala na siyang oras para kumpirmahin ito. Habang tumitindi ang tensyon, gumawa ng hindi inaasahang hakbang sina Vegeta at Frieza. Sa isang mabilis na kilos, bigla nilang pinabagsak ang anak ng Priest at ang God of Destruction, dahilan para matulala ang dalawa sa lupa habang puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Pagkatapos, isang mapanirang enerhiya ang biglang sumabog at tinapos sila sa isang iglap. Mapangot siyang humiti si Vegeta at sinabi, "Panahon na para wasakin si Kakarot. Hindi natin siya bibigyan ng pagkakataong makabalik." Habang patungo sina Vegeta at Frieza sa tarangkahan ng Time Chamber, nasa loob si Goku at matinding nagsasanay, walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa labas. Nakatuon siya sa pagkamit ng Golden Instinct, abala ang kanyang isipan sa pagpapahusay ng kanyang mga kakayahan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Sumabog ang tarangkahan, dahilan para malito siya at sabihin, hindi, ano ang nangyayari. Unti-unti niyang napagtanto na patungo sa mas malala ang sitwasyon. Nakulong siya at hindi makalabas o makontak ang sinuman, habang maririnig sa labas ang mga alinggaw ng tawanan ni Vegeta at Frieza. Lalong nalito si Goku nang marinig niya ang pagsabog. Naisip niya, ano ang nangyayari habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Pagkatapos, naalala niya ang mga salita ng Priest. Kailangan mong magdusa para maabot ang ginintuang pagbabago. Determinado niyang sinabi, kung ganoon, kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasanay, ano man ang mangyari. Sinimulan niyang paigtingin ang kanyang pagsasanay. Kung nawasak ang silid, nangangahulugan itong kailangan ko pang higit na pilitin ang aking sarili. Habang nagsasanay siya, napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Nag-aalalang sinabi ni Goku, kaunti lang ang pagkain ko, at kung hindi ako makakahanap ng paraan palabas, malalagay ako sa panganib. Lalo siyang nabalisa sa bawat lumilipas na sandali. Samantala, nakikipag-usap sina Vegeta at Frieza sa isang malayong lugar. Sinabi ni Vegeta na may masamang iti, kailangan nating alisin ang mga pinuno ng kapangyarihan at ang iba pang mga mandirigma para makamit ang ating paghihiganti. Dagdag ni Frieza, magsisimula tayo sa Earth. Kailangan muna nating tapusin ang pamilya ni Goku. Mas mapapadali nito para sa atin ang pagkuha ng kontrol sa universo. Sabik na sinabi ni Vegeta, eksakto, habang mas lumalaki ang kapangyarihan natin, mas malaki ang pagkakataong makuha natin ang Super Dragon Balls. Habang lalo pang pinatindi ni Goku ang kanyang pagsasanay, umikot ang kanyang mga iniisip sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon at determinado si Goku na gamitin ang bawat patak ng lakas na mayroon siya. Buong determinasyong sinabi niya, makakamit ko ang Golden Transformation, anuman ang maging kapalit. Habang unti-unting nabubuo ang masamang plano ni Vegeta at Frieza, nakatuon si Goku sa kanyang kaligtasan at pagsasanay, determinado siyang harapin ang anumang hamong naghihintay sa kanya sa hinaharap. Nagsasanay si Gohan sa kabundukan nang makarinig siya ng malalakas na pagsabog mula sa kalapit na lugar. Nag-aalalang sinabi niya sa kanyang sarili, ano ito? Mukhang hindi ito normal. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinagmula ng tunog upang mag-imbestiga.